Una sa ating mga balita, inatasan ngayon ni Pangulo Aquino ang mga ahensya ng pamahalaan na tiyakin ang sapat na paghahanda para matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan sa pagpasok ng bansa ng bagyong hagupit na papangalan ng Ruby pagpasok nito sa Philippine Area of Responsibility. Halos 5 bilyong pisong quick response funds ang inilaan ng pamahalaan para tulungan ang maaapektuhan ng kalamidad. Iniutos ng Pangulo ang mahigpit na pag-monitor sa bagyo kabilang na ang pagpapalabas ng hourly update sa bagyong hagupit. Nais ng punong ehekutibo na masiguro ang ganap na paghahanda ng mga komunidad at mamamayan upang tiyakin ang kaligtasan ng mga mamamayan at matamo ang zero casualties sa panahon ng kalamidad. Nag-uulat si Rocky Ignacio mula sa Malacanang, live. Maraming salamat. Ipinagutos na nga ni Pangulong Aquino ang karapatang hakbang para matiyak ang hindi masyadong epekto ng posibleng pagpasok sa bansa ng bagyong hagupit. Target pa rin ng pamahalaan ang zero casualty. Pinagutos si Pangulo Aquino ang kahandaan ng pamahalaan sa posibleng pananalasa ng malakas sa bagyong hagupit sa bansa. Naglaan ang pamahalaan ng 4.69 billion pesos bilang quick response funds na agad magagamit sa magiging epekto ng naturang bagyo. Ayon kay Budget Secretary Florencio Abad, ang naturang pondo ay nakalagak na sa 7 tanggapan ng pamahalaan: ang Department of Agriculture, Department of Education, Department of Health, Department of National Defense, Office of Civil Defense, Department of Social Welfare and Development at Department of Transportation and Communications. Ang naturang pondo ay bahagi pa rin ng 2014 national budget. Ayon kay Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, nagsilbing aral na sa lahat ang pinsala dulot ng Super Typhoon Yolanda. Right now we still don't know kung ano talagang what's the impact of the incoming storm. Primarily because we don't know yet. Until it's near to the country, we can make a more accurate assessment as to the size, as to the path it will really take. So, but definitely, we're preparing for that. Hopefully, it will not. It depends on the magnitude and the intensity of the storm. So, but we've learned lessons from Typhoon Yolanda. So, I think that's one area where we could really make sure that we are going to be prepared for this typhoon. Ipinag-utos rin ng Pangulo ang mahigpit na pag-monitor, partikularaan niya dito ang pagpapalabas ng hourly updates ng Pag-asa ukol sa naturang bagyo. We're given updates, weather updates. Pag-asa gives the President updates on a regular basis, especially kung papalit yan ng instructions ng Presidente. Kung pumasok na yan sa PAR, every hour dapat may update siya. So that's the protocol so that the President is kept abreast of the development of any incoming storm. Nananatili pa rin anya ang atas ng Pangulo na sikapin ng zero casualty sa panahon ng kalamidad. Always an aspiration. That's why we aspire towards zero casualty. So all efforts are made to at least to seek a zero casualty. So para yung attitude ng mga government officials, attitude ng citizens also is to ensure the safety of each individual. So if we always have an aspirational goal of zero casualty, then the attitude of government people and the ordinary citizens would be in a manner that would make sure that we are kept safe, or we ourselves make the initiative to keep ourselves safe from the calamities. Nauna nang nanawagan ng pamahalaan sa lahat na palagi ang sumunod sa mga kinaukulan para makaiwas sa anumang panganib. Nauna na nga ipinahayag ng Malacanang na mananatiling nakatutok ang pamahalaan sa sitwasyon. At yan po ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng... Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat kasamang Rocky Ignacio.